For today's video ay magpapakuulirang ina muna ako. Habang natutulog pa nga ang baby ko ay ito at magsasalang muna ako ng sinaing para sa tanghalian namin. Andito din naman ang panganay ko kaya may magtitingin-tingin nga din kay baby habang gumagawa nga ako dito sa bahay. May mga nagtatanong nga kung bakit ako naglalagay ng suka sa sinaing. Naglalagay nga ako ng suka para matagal nga mapanis ang kanin. At legit talaga yan dahil kahit abutin ang kinabukasan ng kanin namin ay hindi talaga napapanis. Pero kapag hindi sila naglalagay ng suka, asahan nyo tanghali palang panis na ang kanin. At hindi din yan lumalasa sa kanin dahil kaunti lang naman ang nilalagay ko. Hinugasan ko na nga din itong mga lagayan ko ng condiments dahil hindi na nga yan nalalagyan ng laman at hindi na nga nila sinasali ng mga condiments dyan. Kailan lang nung nagsimula nga ako magpakatim aesthetic dito sa bahay, kaso nga lang naging maselan nga ang pagbubuntis ko nung 7 months na ang tiyan ko, kaya ayan napabayaan ko nga ang mga gamit ko. At dahil nakapanganak na nga ako at medyo nakarecover na din ay eto nga't maaasikaso ko na ulit ang bahay. Para naman sa ulam namin ay magluluto nga lang ako ng pork adobo pero pakukuluan ko nga muna at aantayin ko magmantika. Nagpakulo na nga din ako ng mainit na tubig para pagising ng baby ko ay paliliguan ko na nga din. At eto nga mga lagayan ko ng condiments ay tinabi ko muna dito at hindi ko nga muna yung gagamitin at saka na nga lang kapag na-renovate na nga itong kusina namin. Tapos chinek ko nga ang aming bunsuhan ay pagtingin ko nga ito nga at karga-karga ng kanyang ate kahit tulog pa. Madami nga din akong ininit na mainit na tubig kaya ito ay sinaling ko na nga dito sa thermos para panligo ni baby at pangkapi ko nga din. At dahil multitasking tayo mga nanay, habang nagluluto nga ako ay naglinis nga muna ako dito sa salas. Hindi ko pa nga din natutupi itong mga damit na nakalagay sa crib at baka bukas ko na nga lang itutupiin. Ipinaghanda ko na nga din ang bunsuhan namin ng isusuot niya pagkatapos maligo. At hindi talaga ako magsasawang i-recommend sa inyo itong kamay ni nanay calming oil dahil nga dito napapasarap ang tulog ng baby ko at ang himbing talaga ng tulog niya. May kasama nga din yung Vaporub at nakatulong talaga yon nang may ubot sipon ang baby ko. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga mami na nag-recommend sa akin ng product na yan. Balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Nagmantika na nga itong karne kaya iginisa ko na ang sibuyas at bawang. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga ng mga pampalasa at hindi ko pala naon ang video doon sa ibang ang nilagay kong rekado kagaya na lang ng suka, oyster sauce at saka asukal. Tamang-tama nga din dahil pagkatapos ko magluto ay nagising na nga ang bunsuhan namin kaya pinaliguan ko na nga din. Dati ang pinapahid ko kay baby pagkatapos maligo ay baby oil. Tapos ngayon eto na nga ang ginagamit kong kamay ni nanay calming oil dahil bukod sa mahimbing ang tulog ni baby ay namomoisturize nga din ang skin niya. Kapag pinapahidan ko nga siya niyan ay minamasahe ko din ng dahan-dahan ang tiyan niya, likod at saka mga binti at talampakan niya. At pagkatapos nga ipinadede ko lang siya pagkatapos hiniga ko na nga siya dito sa kanyang rocking chair at maya-maya lang ay matutulog na yan at tingnan nyo naman at humihikab na nga. Masarap nga palagi ang tulog niya dito sa rocking chair niya dahil presko nga siya dyan at hindi talaga siya pinagpapawisan dyan.